Sa harap ng Diyos, wala naman tayong maitatago at maikakaila, kung kaya't mahalaga na tayo ay maging totoo at tapat sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal. Alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanunumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo roon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay hypocrisy. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw nito, muli ko po kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po paki-share ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo na maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ginugunita si San Agustin. Batid natin yung kanyang nakaraan ay makasalanan, subalit dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa panalangin ni Santa Monica na ipinagdiwang natin kahapon ng kapiyastahan, ay nagkaroon ng pagbabagong buhay itong si San Agustin. At naging isang dakilang santo, dakilang tagapagturo sa ating simbahan. Kaya mga kapatid, kung tayo ay makasalanan, always remember that there is always hope. Sabi nga, every saint has a past and every sinner has a future. Tulad ni San Agustin, pagamat makasalanan ang kanyang nakaraan, siya'y naging dakilang santo sa kanyang buhay sapagkat siya'y nagsumikap na magbago. Kaya napakahalaga, no? Alam ng Diyos yung ating mga struggle sa buhay. Alam ng Diyos yung ating mga kahinaan sa buhay. Alam ng Diyos yung ating mga kasalanan. Pero hindi binibilang ng Diyos lahat ng ito, kundi ang kanyang tinitingnan ay ang ating pagsusumikap na magbago, magsimulang muli sa buhay natin at magsumikap na wag nang bumalik sa nakaraang makasalanang buhay. Kaya nga ngayong araw na ito,
Narinig po natin sa ating gospel yung litanya ng pagkagalit ni Jesus sa mga Pariseo at mga tagapagturo ng batas. Bakit? Dahil sa kanilang hypocrisy. Supposedly, they have the access to the truth. They have the access to the law. They have the access to the Word of God. Sila yung educated, sila yung mga nag-aral, sila yung mga expert, sila yung mga dalubhasa ng batas ni Moises at ng mga sinasabi sa banal na kasulatan. And yet, itong kanilang expertise, itong kanilang nalalaman ay hindi nagpabago ng buhay nila. Sa halip, ginamit nila ito para mang-abuso, para manlamang, para manggamit ng kapwa. And they used their religion, they used their knowledge to abuse other people. Kaya nga, napakahalaga na pakinggan natin ng sama-sama mga kapatid itong sinasabi ng ating Panginoon dito sa Gospel. Ang tawag niya sa mga Pariseo, ang tawag niya sa mga tagapagturo ng batas, no, ay mga hipokrito, hypocrites. At sabi niya, sumpain kayo, no, mga pakitang tao, mapagbalat kayo. Ito isang malaking hamon sa ating lahat mga kapatid. Sa aming mga pari, of course, sa mga bishops, sa mga leaders of the church. Pero hindi lang sa amin, but also to every Catholic, to every Christian, na tayo ay kinakailangan maging totoo sa lahat ng bagay. Na alisin natin yung pagpapanggap, alisin natin yung hypocrisy sa ating sarili because ito yung ayaw na ayaw ng Diyos kapag tayo hindi totoo. At ganito yung mga Pariseo. Itong mga Pariseo, they became an image or a symbol of hypocrisy dahil sa kanilang uri ng pamumuhay. Baka po tayo nababahira na ng pagiging Pariseo, pagiging tulad ng Pariseo na mapagbalat kayo, mapagkunwari. Hindi totoo sa ating mga sinasabi at hindi totoo sa ating pamumuhay. Kaya nga ito isang grasya. Isang grasya para tayo ay huwag maging mga hipokrito. And the opposite of hypocrisy is sincerity. Ano ba yung sincerity? Sinceridad. Galing sa salitang sinecera, which means without wax. Walang wax sa mukha. Ano ba yung wax? Ginagamit ito sa paggawa ng maskara. Ibig sabihin, pag sinabing sincerity without wax, it means without maskara. Wala tayong mask. Ibig sabihin, totoo. Kasi minsan, mahilig tayong magsuot ng maskara. Yung ating mga damdamin na malungkot, nilalagyan natin ng maskarang masaya. Yung damdamin nating nasasaktan, nilalagyan natin yung mukha natin ng maskarang parang okay lang. Lalo na sa panahon ngayon na uso ang mga emojis, mga emoticons, ang bilis-bilis nating magpanggap. Seemingly, we are good, we are okay, but in reality, we are not. Mga kapatid, napakahalaga ng sinseridad. At napakahalaga na maging sincere tayo sa ating mga relasyon. Yung bang alisin natin yung kaplastikan, alisin natin yung mga maskara sa ating relasyon, yung mga takot na nagiging dahilan para itago natin ang ating sarili, ang katotohanan tungkol sa atin. Ano ba yung mga itinatago natin? Ano ba yung mga maskara natin sa buhay? And most of the time, itong mga maskarang ito ay dahil sa takot natin na baka hindi tayo tanggapin at mahalin. Mahal ng Diyos maging mga Pariseo at Eskriba. They are God's creation. Ang hindi gusto ng Diyos ay yung kanyang ugali, yung kanilang pagbabalat kayo. Mga kapatid, tayo rin. Baka tayo may mga maskara. Mahal tayo ng Diyos just the way we are. Just the way you are. Pero hindi gusto ng Diyos yung mga maskara na sinusuot natin. You don't need them. We don't need to wear masks para tayo mahalin ng Diyos. Para tayo mahalin ng kapwa. Kasi hindi man tayo mahalin at tanggapin ng lahat, meron at meron pa ring magmamahal at tatanggap sa atin. Hindi mo awalan. Meron at merong tatanggap sa atin sa kabila ng lahat. Sa pagiging totoo natin, mas mabuti na maging totoo at mahalin tayo sa pagiging totoo na yun. At ganun din ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat.
Mahal tayo ng Diyos, hindi natin kailangan magmaskara. Mahalagang maging totoo tayo. Kaya alisin natin ang pagbabalat kayo, ang pagkukunwari sa ating buhay. Sapagkat hindi gusto ng Diyos ang ating mga pagkukunwari. Ang gusto ng Diyos yung totoong tayo. Kasama na yung kahinaan, yung kapintasan, yung kasalanan, at lahat-lahat sa atin, mahal tayo ng Diyos. At hindi mababago yun. And this truth, itong reality na ito, ang naranasan ni San Agustin, na sa kabila ng kanyang pangit na nakaraan, patuloy siyang minahal ng Diyos. And in return, natuto niyang mahalin din ng Diyos. Kaya sabi niya, kahit tagal bago kita minahal. Pero, bagamat kahit tagal, ang mahalaga, natutunan pa ring mahalin ni Agustin ang Diyos. Dahil una siyang minahal ng Diyos sa kabila ng lahat. At tayo rin po, mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. At sana, matutunan din nating tunay at totoong mahalin ng Diyos. Walang maskara, walang pagkukunwari, walang pagbabalat kayo. Totoo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, alisin mo ang mga maskara sa buhay namin. Alisin mo ang aming pagkukunwari. Mahalin mo kami kung sino kami. At ang pagmamahal na ito, ang siguradong makapagpapabago ng buhay namin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.